Hi everyone! 여러분, 안녕하세요. Again, welcome to my kitchen. Welcome to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat dyan? Matagal po akong hindi nakapag-upload ng bagong video. Pasensya na po dahil naging busy tayo. Kaya ngayon, gumawa po ako ulit ng bagong video tungkol naman ito sa ating gagawing chicharon. Bumili po ako ng 40 kilos na pork skin. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko siya lulutuin. Kaya sana po guys, manood kayo hanggang matapos ang ating video. And syempre, sana may matutunan kayo sa ating bidyong ipapakita sa inyo. And tara na po, check na natin yung ating 40 kilos na pork skin. Tara na guys! Check po natin yung ating balat ng baboy. Ayan po. So, ayan po. 40 kilos. Ayan po, naipasok na natin sa ating bahay. Mamaya, bubuksan po natin yan. Yan, 20 kilos plus 20 kilos. Total 40 kilos po lahat ng yan. Ayan po, ang ating balat ng baboy. Ayan. Ganyan po ang itsura niya. Pakita ko sa inyo. Yan po. Ipapakita ko sa inyo para naman makita nyo na fresh yung ating balat ng baboy. Ayan po. Fridge pa siya. Ayan. Ganyan po siya. So, huhugasan po natin yan. Ito po yung isang box. Ayan po. Another 20 kilos. So, ayan po, gusto ko lang makita niyo lahat na totoong 20 kilos plus 20 kilos. Ayan po, another 20 kilos. So, meron po tayong 20 kilos and 20 kilos. So, 40 kilos po yung dalawang yan. And now, kailangan po lilinisin natin ng maayos yung ating balat ng baboy. Kailangan po bandawan natin siya bago siya lutuin. Dahil once na boiled na yan, hanggat maaari, wag na natin siyang lagyan ng tubig. So, ganun lang po siya. Lahat babanlawan niya. And then, ayan po, nagpapakulo na tayo ng tubig. Ayan po. Ito po yung ating mga kakailanganin para sa ating pakukuluing tubig. So, maglalagay po ako ng isang magic sarap, isang pork cubes, tapos yung bay leaves, and then paminta, at saka yung star anise. Every time na magpapakulo tayo, at alam naman natin na kapag matabang na yung tubig, pwede tayong mag-add ng another salt. Mamaya, dahil 40 kilos siya, mamaya, magpapakulo ulit tayo ng may halong tubig. Okay! Bago po natin uumpisahan ang ating pagluluto sa ating 40 kilos pork skin, sa lahat po ng mga nanonood ng aking video today at sa lahat po ng mga hindi pa po nakapag-subscribe, hello po sa inyong lahat. Please subscribe and click the button na po para maging aware ka sa mga bidyong ating bagong i-upload. Maraming salamat po sa inyong pag-support and tara na, umpisahan na po natin ating pagluluto ng pork skin, chicharong baboy. Ayan po, inilagay ko na yung ating 2 tablespoon na asin. And then, ilalagay na natin yung ating star anise. Dahil 40 kilos yan, maraming tubig na pinakulo natin. And then, ayan po. So, hayaan lang natin siyang kumulo. So, lahat ng ito ilalagay na natin. Paminta. And then, yung ating magic sarap. Yung iba, naglalagay lang sila ng asin. Totally, ako nilalagyan ko siya ng isang pork cubes. Dahil marami siya, mas masarap naman. Lagyan natin siya ng pampasarap. So, hayaan lang natin siyang kumulo. Ayan po. Pakuluin po natin ng maayos yan. At saka po natin ibabad yung ating balat ng baboy
or pork skin. Ayan po, inanda ko na ito para kapag kumulo na yung balat ng baboy, dito natin siya ilalagay. Nag-add po tayo ng pepper black, pamintang durog. Ayan po, kumukulo na ang ating tubig. Pwede na nating ilagay ang ating balat ng baboy. Isa-isa po natin ilalagay dyan. Ayan po. Ang pagluluto po ng chicharon, yung mga gumagawa ng chicharon or balat ng baboy kapag nagpapakulo sila, ay may kanya-kanya po sila ng style. So, kahit po tinuturo ko sa inyo ito, kung may sarili kayong style sa inyong pagluluto, wala namang problema yun. Kumbaga, pinapakita ko lang sa inyo yung aking ginagawa. Ayan po. Kapag alam po natin na luto na yung balat niya, pwede na po natin siyang tanggalin sa kumukulong tubig. Kaya po natin ginagawa ito para madali siyang hiwain. Kasi kapag sariwa po siya, mahihirapan po tayo mag-slice. Kaya kailangan, kahit half cook lang siya, pwede. So yung iba naman, pinapakulo ng matagal. Pero ako po, hindi ko po siya pinapakulo ng sobrang tagal. Yung kailangan lang is, maluto lang yung skin niya. Tulad nito, sariwa pa siya. So hintayin lang natin siyang maluto ng kaunti. Ayan po, pwede na ito. So, tanggalin na natin dito. Yan. Ganyan lang po siya kadali. Ito, pwede na rin ito. Yan. Ganyan lang po siya kadali. Pakuluin lang natin siya sa tubig. Para mamaya kapag lumamig na yan, pwede na natin siyang i-slice. Diba? O, ang haba. O, ang laki-laki. Yan. So, paulit-ulit lang siya hanggang maluto natin yung ating 40 kilos. Kapag nabawasan na yung tubig niya, pwede naman tayo maglagay ulit ng tubig. Tapos, maglalagay tayo ng kaunting asin ulit. So, ganun lang po siya, guys. Pinakita ko lang sa inyo yung kung paano ko siya pakuluin. So, ayan po yung ating naunang pinakulo. So, dahil mainit siya, kailangan palamigin natin yan. So, i-arrange natin siya dito. Since umuusok pa siya. So, meron tayong blower. Ayan po, nasa taas po siya. Dito sa Korea kasi, hindi natin siya pwedeng ilagay sa labas. Kaya ako, ganito po yung ginagawa ko. Sa loob lang ng bahay. So, ayan. Kapag lumamig na yan, madali na siyang i-slice. Ayan po. Yan muna ang ating napakulo. Ito po yung iba. Ayan po ang ating nalutong balat ng baboy. Pinakulo po natin yan. Ayan po. Hintayin po natin siyang lumamig. Ayan na po ang ating pork skin. Ayan. Ganyan po siya. Ayan po. Hinihintay po natin siyang lumamig and then slice. 40 kilos po totally yan. Yan at saka ito.
Ayan po mga ka-kitchen, dahil malamig na po siya, kanina pinakulo natin siya, and then pinalamig natin siya. Now, pwede na natin siyang i-slice. So, ngayon, nasa inyo po, kung gusto ninyong ganito siya kahaba, kung gusto niyo naman na ganito siya. So, yung size, depende po sa inyo. Ayan. Mas mabilis pong i-slice kapag yung baboy natin is yung pork skin natin, pinakulo na natin siya. Yung iba kasi sariwa, ini-slice na siya. So, nasa inyo po yan. Yan. So, mamaya po kapag na-slice ko na lahat, ipapakita ko sa inyo. Ayan po. Ito po. Tapos yung iba ganito po. Aray. So, ayan po. Ayan, ganyan po siya. Ayan po, natapos na po natin siyang hiwain. So, malamig na po yan. Kaya ngayon, ituturo ko po sa inyo yung next step na ginagawa ko after ko siyang mahiwa or ma-slice. Ayan po, isang napakaganda at napakalaking tip na ibibigay ko sa inyo para maiwasan natin magkadikit-dikit kapag pinakulo natin siya sa maraming mantika. Gaya po ng sinabi ko sa inyo, dahil nasa Korea tayo, hindi po natin mailalagay sa labas ng bahay ang ating balat ng baboy. So, dahil winter siya, so, pakukuluin lang natin siya ng 2 oras sa maraming mantika. Ngayon, ito po yung ginagawa ko. Ipa-fried ko muna siya dito sa fry pan. Siyempre, hindi po natin mailalagay lahat, kaya pakunti-kunti. Matrabaho siya, pero sure and swak na swak. Yung sinabi ko sa inyo, maiiwasan natin na magkadikit-dikit siya kapag pinakulo na natin yan. Ayan po, kailangan i-blower natin siya para lumamig. Ayan po siya. Ayan. Hintayin na naman po natin siyang lumamig. So, ayan po. Ayan po, na-fried ko na siya. So, okay na po yan. Kapag lumamig na po yan, at saka na tayo magpapakulo ng 2 oras. I think po ako lang ang gumagawa ng ganito, na iniinit ko siya sa fry pan. Dahil may kanya-kanya nga po tayo ng style sa pagluluto. Ito po para sa akin, maganda siya kahit sabihin natin matrabaho siya. Pero at least sure naman ako sa ginagawa ko. Kaya nasa inyo po kung gusto ninyong gayahin. Now, hindi na po siya, dahil ginagawa ko ito, paulit-ulit, naiiwasan ko na po yung nagkakadikit-dikit siya sa maraming mantika. Yun po ang kagandahan. Di baling magtiis, sigurado naman po tayo. Ayan na po ang ating pork skin or balat ng baboy. Ito po yung sinasabi ko na pakukuluin natin siya ng 2 oras. So after 30 minutes, kailangan i-check po natin siya. Hindi po pwede na hayaan mo lang ng 2 oras na hindi siya tinitingnan. So ngayon, ganun lang po siya. So mamaya niyan, hinain natin yung apoy. Tapos sisilip-silipin natin siya. Ayan po, nag-start na po siya ngayon. So hintayin natin yung 2 hours. Ayan po mga ka-kitchen, kitang-kita nyo naman kumukulo na ang ating mantika, balat ng baboy. So tingnan nyo naman po, ang ganda po niya.
dito pa lang makikita mo na hindi siya magdidikit-dikit. Kaya yung tinuro ko po sa inyo kanina na initin muna natin siya sa fry pan, tapos palalamigin natin, pagkatapos magpapakulo na tayo dito. Ito po yung sinasabi ko na 2 hours po natin siyang pakukuluin. Ang gagawin po natin ngayon is hihinaan natin yung ating apoy. Dahil 2 oras po natin siyang lulutuin. So, ganyan muna. So, ayan. So, after 30 minutes, kailangan i-check din po natin siya. Hindi naman po pwede na 2 hours natin siyang hahayaan. Kailangan i-check din natin siya. Okay? So, ayan. Hintayin po natin. Mamaya, after 30 minutes, babalikan po natin yan. Ayan po, after 30 minutes, kailangan i-check po natin siya. Ayan po. Nagbago na po yung itsura niya. So, dahan-dahan lang po yung ating paggalaw. So, i-check ko lang po siya kasi kuminsan sa baba, dumidikit siya. So, i-check natin. So, okay naman pala siya. Yan. Dahan-dahan lang. Para lang tayong bumibisita. Oh, yeah. Bisita. So, ayan po. Yan. Tapos, hayaan na naman natin siya. After 30 minutes ulit, i-check ulit siya. Yan. So, kanina, hindi po siya nakalubog sa mantika, diba? Dahil napakulo na siya, yung mantika ng balat ng baboy, lumabas pa siya. Kaya, ayan. Kaya, dumami yung ating mantika. Ayan po ang maingay. Pinapry ko po siya dito para maiwasan natin na magkadikit-dikit mamaya. Ayan. Ayan na po yung ating next na pakukuluin mamaya. Again, check na naman po natin siya. Dahan-dahan lamang po tayo. Ayan. Kailangan po natin galawin siya. Pero dahan-dahan lang. So, ayan po. Maganda naman po yung kinalalabasan niya. So, ganyan lang po. Ayan. Pangalawang beses na natin siyang ginalaw. Okay, nandito na naman po ako. I-check na naman po natin ang ating balat ng baboy. So, ganyan na po ang itsura niya. So, hindi pa po pwede yan. So, more than 30 minutes pa siguro. Pang 3 beses na natin binisit. Ito, ganyan po siya. Mamaya yan, okay na yan. More than 30 minutes siguro. So, ganyan lang po. Kailangan binibisita din natin siya. Galawin natin siya ng kaunti. I-check natin. Tingnan nyo, oh. Yung iba, dumidikit. Pag ginanon mo siya, didikit siya. Ngayon, ibig sabihin, maganda yung ating pagkaluto. So, hintayin na lang natin yan. Hindi katulad nung una, gumagawa ako, kung minsan dumidikit, kung minsan hindi. But kagaya ng tinuro ko sa inyo, gawin natin yung katulad nito na iinitin muna natin siya sa fry pan para mawala yung tubig niya. Tsaka natin ilagay dito. May iwasan natin yung pagkadikit at tsaka yung pumuputok siya sa mantika. Nakakatakot yun. Tingnan nyo, tahimik po siya. Oh. Kumukulo lang. So, hintayin po natin ulit ng 30 minutes.
So ayan po, kailangan mainit na mainit na mainit po ang ating mantika. So ayan, mainit na siya, umusok na siya. So ayan po, umpisa na natin siya, ilalagay natin ito. So ayan po, ang ating chicharon. Balat ng baboy na niluto natin kahapon. Ayan po, kitang-kita naman po, lumalaki na siya. So kailangan ibabad natin siya ng maayos sa mantika. So ayan po. Ito ang aking ginagawa. Gawin na lutuin siya. Ano na natin konti yung apoy. Dapat mainit na mainit siya. Sa una malakas yung apoy, tapos hihinaan natin siya. So ayan. Dapat kagabi pa ito, kaya lang marami tayong ginawa. Gagawa pa tayo ng cassava cake, kutsinta, sapin-sapin, puto, oye, bopis. Kaya na, ngayon ko lang ginawa ang ating chicharon. So ayan po, makita nyo naman. Ganyan po ako magluto ng chicharon. Siyempre may kanya-kanyang style sa pagluluto. Kailangan ilang minutes siya para over crunchy siya. Kailangan babad na babad siya sa mantika para maiwasan natin yung matigas. So ayan po, pwede na siya. I think very crunchy na yan. So yan po ang itsura ng ating chicharon. So yummy. Ngayon, tatanggalin na natin siya sa mantika. So, ayan po. O, diba? Ayan. So, lagyan na natin ang ating box. So, ayan. Mainit po yan. Ayan. So yummy. Ayan po, maglalagay tayo again and again. Paulit-ulit lang siya. So ayan po. Tingnan niyo po siya mabuti. Sa lahat po ng mga interesado at gustong gumawa ng chicharon at gustong mag-business, ayan po, pwede nyo na po siyang umpisahan. Maraming salamat po again sa inyong lahat. God bless you all. Thank you. See you again. Sana po abangan ninyo yung next na video ating i-upload. Bye!